My son was dead. Patay nga ba itong binabanggit na anak dito ayon sa kwento? Ito yung patungkol sa prodigal son nang siya ay lumaya sa tahanan ng kanyang tatay at kinuha yung kanyang mana and then squander lahat yon, nilustay hanggang sa siya ay maghirap. Bandang huli, nakaisip siya, mabuti pa doon sa tahanan ng kanyang ama, kumakain siya 3 times a day, pati nga yung mga katulong hindi napapabayaan. Ngayon, sabi niya, ako'y salat. Ang kinakain pa niya ay mga islap, pagkain ng baboy, dahil sobra na siyang nakakaranas ng gutom. Siya'y lubhang nahihirapan na. And so he decided to come back. And this is the point here. Ang batang ito ay nag-decide na magbalik. Wala akong sasabihing pangangatwiran, ang sabi niya sa kanyang sarili. Basta sabihin ko, nagkasala ako. Yan ang pandaman ng isang taong nagbabalik loob sa Diyos. He don't need to pinpoint his finger to anyone. Kasi kasalanan mo, kaya ako nagkaganon. Ikaw kasi ang dahilan kaya ako natisod. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi sa iyo. No, hindi yan tanda ng isang taong nagbabalik loob sa Diyos. Pag ang isang Kristiyano, pag ang isang tao ay nagbabalik loob sa Diyos, masasasabihin lang niya, Ama, nagkasala ako. Hindi na ako karapat-dapat na matawag mo pang anak. But I'm coming back. I'm here. And so, nang makita siya ng tatay, sinalubong siya. Alam mo, kaya siya sinalubong at niyakap. Sinalubong, niyakap. Doon sa gitna pa lang ng siguro bakod o kalsada, nakita niya yung tatay kasi almost every afternoon siguro. In the morning, inaabangan na yung anak, baka sakaling babalik dahil balitang-balita sa community na itong anak ay lumayas at inisquander yung mga mana na kinuha niya. That was actually his portion. And most of the people that lives in that community ay puro kamag-anak. E noon, hindi tanggap ng mga kamag-anak na babalik ka na alam mo, sinayang mo, nilustay mo, nagpakasama ka. Kumbaga, yun ay isang napakalaking insulto sa pamilya. Hindi lang insulto sa tatay, kundi insulto ito sa buong pamilya. Pag nakita iyon ng mga kamag-anak na umuwi itong anak, pwede siyang bugbugin sa oras din yun. At pwede siyang patayin. Pero sa pagkakataong iyon, nang makita ito ng ama, dagli-dagli siyang lumabas at sinalubong yung anak para walang makasaktan sa kanya. And this is how God show His love. Kung alam lang natin. Kaya sinabi niya, my son was dead, but now he's alive again. Patay siya. Pwede kang nabubuhay ngayon, pero patay ka. Hindi naman nangangahulugang marami kang pera, nakukuha mo, gusto mo makuha, kalayawan lahat. Hindi nangangahulugan, diyan mo ini-interpret ang buhay. That is not actually the life that God is talking about. Ang totoong buhay ay yung kapag ikaw ay nagising, nagkamalay, namulat, nagbalik loob sa Diyos, at naranasan mo at nadama na ang tanging buhay
ay walang iba kundi yung mabuhay kay Kristo. Kaya nga, sabi ng Revelations 3:2, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Baka mayroong nasa atin na hindi natin pansin, pero ready to die na. Yung buhay spiritual natin, yung ating relasyon sa Diyos, ay unti-unting pinanghihinano, nanlalamig. Hindi nga lang natin nahahalata, pero tayo unti-unti pa lang nawawalay. Sa Jeremiah 2:2, thus says Yahweh, I remember you, the loyal love of your childhood, the love of your betrothal time. You're going after me in the desert, in the land not sown. Sa Tagalog, natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa, nung bago ka pa lang. Ang iyong pagmamahal nang tayo'y ikasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman, sinundan mo ako. No? Naalala ko nung bago-bago ang Goshen, kapag mag-pray ang mga Kristiyano doon, kahit umuulan, 1 taon yata yun. No? Wala, ulan. Kahit matrap yung mga sasakyan nila. They don't care. Kahit malapit mahulog sa sapa, they don't care. Babalik pa rin. Babalik. Kasi ganun ka-fresh, ganun ka-inosente, ganun ka-totoo yung kanilang childlike faith, yung kanilang pagiging childlike dependent sa Diyos. It's so much pure. Walang halong mali siya. Ang alam lang nila, they love Jesus, they follow Jesus, they want to obey Jesus. Pero ang problema, ang nakasama, nakaalam lang ng konti sa Biblia, tumagal lang ng konti sa loob ng gawain. Alam mo na, dahil tao, minsan may marinig na kita doon, may chismis dito, may chismis doon, napupulyot yung thinking. No? Tapos, mauwi pa sa pagiging familiar na. Nawala na yung pagiging inosente, nawala na yung pagiging, yung kanyang unconditional obedience, yung pagiging totoo, yung kanyang childlike faith, yung kanyang childlike dependence sa Diyos, ay nawala na. Ayun, pupunta na lang sa gawain, ang dami pang dahilan. Pupunta na lang sa gawain, ang dami pa reklamo, ang dami pa sinasabi. Gagawin na lang niya, may reklamo pa. Gagawin na lang niya, mag-iisip pa ng masama. Kaya nga, sabi dito, ito natandaan ko noong bago ka pa, noong bata ka pa, nung bago kang born again, natandaan ko yung katapatan mo, nakita ko yung pagmamahal mo nang tayo'y bago. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto. Sige, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Ganon ka-inosente, ganon ka-puro, ganon ka-totoo yung pag-ibig mo sa akin. Kaya ang sabi ng Hosea, ngunit masdan mo, ikaw ay muli kong susuyuin. Amen. Dadalhin kita sa ilang muli. Praise God. Amen. Dadalhin kita sa ilang. Hallelujah. Kakausapin kita ng buong giliw. Yan. Kaya kailangan tayong makinig. Bakit? Kakausapin tayo ng buong giliw. Ilang, which sometimes represent trials in life. Pag tayo nasa wilderness, nasusubok tayo, pero yung pala mga pagsubok na yon ay mga pagkakataong tayo ay kinukuha ng attention. Kinukuha yung attention natin dahil gusto tayong kausapin ng Diyos ng buong giliw. Doon, ibabalik ko sa iyo ang iyong mga ubasan at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Praise the Lord! Tutugon naman siya. Ito, tulad noong panahon ng kanyang
Nang siya'y ilabas ko sa nung bago siyang born again. So, you see that? Ang hinahanap ng Diyos na response sa atin, pag tayo nagbalik loob sa Kanya, ay ibalik natin kung ano yung dati. Praise the Lord. Tulad ng Kanyang kabataan, nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. Yung bang maging pure muli, maging innocente muli yung mo, maging excited ka uli. Yung nandyan yung joy. Talaga, basta alam mo, nandyan ako para mahalin si Jesus. Paglingkuran ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa mo dati, hallelujah. Kasi did you know that almost every beginning of a relationship has a tremendous experience? Totoo naman. Nung bagong kasal, di ba? Nung bagong mag-boyfriend, bago mag-girlfriend. Ha? Hindi napansin. Lahat ng bago, talagang iba. No? It doesn't need to be a lot of, fancy things. Hindi nangangahulog ang puro bulaklak, puro gift, puro chocolate, ang dinadala mo. Just the closeness is enough. Yung bang makita mo nandyan lang siya sa tabi mo, masaya ka na. Amen? Di ba? Ganon. No? Kahit wala siyang dala, basta nandyan siya. Alam mo, yung nililigawan ninyo, pag sabi, wala kang chocolate, walang candy, mag-isip ka. Baka mas gusto lang niya yung pera pag kayo'y kinasal. Ang importante, ikaw. Yan ang totoong relationship. Amen. Siguro nagtatanong kayo, bakit kaya minsan ang ating bishop ngayon ay puro doon sa pagbabalik loob sa Diyos? Makinig sa Diyos. Pakinggan natin muli ang kanyang tinig. Do what you did at first. Bakit kaya ganon? Wala naman akong kasalanan. Yan pa, minsan ang ating nagiging dahilan. Wala naman akong alam na nagawang mali. Alam ko, hindi naman ako nag-backslide. Minsan yan ang mga akala natin. You know, you don't need to have a moral issue para sabihin mong hindi na wala yung first love mo. Alam mo ba na kahit hindi nangaliwa ang asawa mo, pwedeng manlamig ang pag-ibig niya sa'yo? Maniwala kayo dyan. Kahit wala yung iba, pero posible manlamig yung pag-ibig niya sa'yo. That's possible. Sa Panginoon, hindi naman nangangahulog ang may moral issue ka, kaya ka nanlamig. Hindi, maraming mga Krisyano na wala namang moral issue sa buhay, pero nanlamig. Because one way or another, we experience being slip away or fall, whether short or long term. Consider naman natin kung anong klaseng panahon na bubuhay tayo ngayon. Ang daming mga idolatry, ang daming competition, ang daming substitution, ang daming alok, ang daming temptation. Kasi ang lahat ng yan ay pwedeng maging instrument para talikdan ng Diyos unknowingly, unti-unti, we're being drifted away without your knowledge. Kaya ang sabi ng Biblia, maging gising kayo palagi, maging mapagbantay, be vigilant, soberly minded. Kasi bakit? Hindi mo nalalaman minsan na unti-unti pa lang nawawalay ka na sa Panginoon. Kasi pwede at posible that your love and passion for God can be substituted in many forms and many ways. Naalala ko, ang sabi niya, kung hindi mo babalikan ang yung first love, kung hindi ka magsisisi at babalik sa akin, aalisin ko yung lampstand sa kanyang lugar. Ano yung lampstand? That symbolized the Holy Spirit. Ang lampstand ay meron siyang 7 kandelero. Sa 7 yan ay nandiyan yung because when we talk about 7, we talk about completeness. We talk about perfection. So, the Spirit of God ang tawag dyan. Kaya 7 kandelero. Naglalarawan ng 7 Espiritu ng Diyos. Nandyan yung the Spirit of the Lord. Nandyan yung the Spirit of wisdom. Nandyan yung the Spirit of knowledge, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, and the fear
of the Lord. Sa 7 yan. Ang sabi, kung hindi mo na rin ako pansin, kung hindi mo na ako nakikitang importante at mahalaga sa iyo, di alisin ko na yan. Wala na palang use ang Holy Spirit sa inyo, total, kaya na rin ninyo. Total, magagawa pala ninyo kahit wala ako. What's the use of the lampstand? What's the use of the Holy Ghost? Kaya pala, ang sabi ng James 4:5, don't think that there is no truth in the scriptures that says the Spirit that God placed in us is filled with fierce desire. Yan. That's the purpose of the lampstand. Yan ang purpose ng Holy Spirit. Kung wala nang role yung Holy Ghost, kung hindi mo na siya pinapansin, at kung sinasabi mong hindi na kita kailangan, ano pa ang purpose ng lampstand? Di alisin na lang. In Isaiah 50 it says, who among you fears the Lord and obey His servant? That person may walk in the dark and have no light, then let him trust in the Lord and yet depend on his God. But instead, itong malungkot, itong nakakalungkot, some of you want to light your own and make your own. Ayan. Baka akala mo yung liwanag na nasa iyo, liwanag ng Holy Spirit, hindi naman pala liwanag ng Holy Spirit. It is just your own fire and you make your own light. Kaya sabi, wala naman ako kasalanan na. Bakit ako magbabalik loob sa Kanya? Bakit ko ibabalik yung first love ko sa Kanya? Maya-maya, maintindihan natin yan. Papaliwanag ko. So instead of you want to light your own fire and make your own light. So go. Ayan na, sinuno na. Walk in the light of your fire. Huwag sana mangyari sa atin. So go. Walk in the light of your fire. Ito. Trust your own light to guide you. Wag nawa. But this is what you will receive from me. You will lie down in place of. Yan naman ang consequence. Alam nyo, ang interpretation kasi ng mga marami ngayon doon sa pagiging malapit sa Diyos, ay minsan it is being equated with our own righteousness. Parang hindi mo na, you thought you are righteous, you thought you are good. Parang yung rich man, nagtanong siya, Lord, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tapos ang sabi ni Jesus Christ, binanggit yung mga 10 Commandments. Ang sabi ng ang lalaking mayaman, Lord, bata pa ako, ginagawa ko na yan, and so I'm qualified. Ganon ang mga maraming tao ngayon. They think of themselves as righteous and good. Bata pa ako, ginagawa ko na yan. Yan ang alam niya. Yan ang akala mo, baka yung nasa iyo, it is just your own fire and it is just your own light. It is just your own righteousness. Alam mo, you can do all good things based on your own understanding, but they are not good enough. Gawa ka ng gawa ng mga maraming mabubuting bagay base sa iyong sariling alam, pero maging ang mga bagay na yan ay hindi pa rin sapat. Bakit? Sa Revelation 3:2, I have found what you are doing is less than what my God wants. Yung ginagawa mo pala, hindi naman pala katanggap-tanggap pa sa Diyos. Something is missing. Something is missing. It is just your own light. It is just your own fire. Something is wrong. Sa Revelations 2, 3 and 4, maraming mga commendation dito ang Panginoon. Ang gaganda ng mga sinabi niya. Walang immoral, walang evil na minention dito. Wala rin disobedience sa ministry.
Pero obvious na obvious, bakit renebuke ni Jesus Christ yung church at nanganganib pang tanggalin yung lampstand? Kasi kung di ko aalisin yan, wala na kasing use yun sa inyo eh. Kaya nga ang sabi, balikan mo ang dati mong ginagawa. Balikan mo ang una mong init. Balikan mo ang dati mong pag-ibig. Parang sinabi ng ating Panginoon, tinaligdan mo kaya magbalik loob ka. Hindi naman nangangahulugan naging active ka, marami kang nagawa sa Panginoon. Hindi nangangahulugan na ikaw ay nasa akin. Kasi, when our priority becomes wrong, eto, we enjoy in our work, we enjoy in our accomplishment in the ministry more than the King Himself. Kaya ang sabi, ingatan ninyo na huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Ano? Talikuran ng Diyos na buhay? Bakit kaya binanggit ang mawalan ng pananampalataya rito? Hanggang sa talikuran ang Diyos na buhay. Kasi ang tendency, kapag gawa ka ng gawa, sa tingin mo matuwid ka, sa tingin mo wala ka namang kasalanan, ang daming mo na-accomplish, there is a tendency that you will lose your faith and trust in the Lord. Ito ay isang panlilin lang na hindi mo mapapansin overnight. Rather than trusting God, you begin to trust in your work. You know, evil is not just about moral issues. Totoo yung mga bisyo, kasalanan yan. Kasalanan yan. Drugs, alcohol, casino, adultery, homosexuality, lesbianism, those are all sin. That is true. But those sin, the Bible says, has something to do with your physical. It is a sin against your body, and someday God will destroy your body if you keep on persisting na yung ginagawa mo ay tama. Evil is not just about moral issues. You can be evil too, if not watchful with those good things we do and you have. There is a way that seemeth right unto man, but the ends thereof are what? What? Destruction. Seemeth right can be what? Deceptive and destructive. Ito bakit? Tignan nito. Tignan muna natin ang buhay ni Lucifer. Okay. This is what the Lord says. Ito si Lucifer. You were an example of what was? Basahin ninyo. Perfect. Full of and you had a wonderful life. Oh, ganda, no? You had a wonderful life. As if you were in the garden of, tingnan nyo ito, every valuable gem was on ruby, emerald, and chrysolite. Tingnan mo, your jewelry was made of, it was prepared on the day you were, I appointed the living creature to guard you ba? Mayroon pang gwardya. Meron pa siyang sariling armor bearer. I put you on the holy. Banal siya. Nandiyan siya sa holy mountain. That speaks about the altar. You walk among the gems that shine like. Tingnan nyo ito. Your life was, ayan, your life was, and from the day until, yun na.
Ano kayang nakitang evil kay Lucifer dito? Dahil siya ba ay nagbisyo? Walang bisyo sa langit. Wala. Wala. No. Eto, gusto yung malaman. Bakit siya bumagsak? Kayo masyadong bilib sa sarili nyo, ha? Maggising-gising kayo dyan. Baka nagpapanggap lang kayo, nagpapakumbaba, pero hanggang ngayon, hindi naman niyo tanggap na kayo makasalanan. Tingnan niyo ito. You became too proud because of your beauty. Ayan na. Oh. Anong nagpasama kay Lucifer? You became what? Too proud because of your... Anong nagpasama kay Lucifer? You became too proud because of your beauty. Beauty. Walang mali sa maging beautiful. Wala. Walang mali sa maging mayaman. Walang mali sa maging matalino. Walang mali sa maging masipag. Walang mali sa maging mapagbigay. Walang mali dyan. Pero bantayan mo yung sarili. Baka pwedeng maging proud ka dyan. Tingnan nyo. You ruin your wisdom because of your... Ayan na. You ruin your wisdom because of your what? Ayan. Ayan, ayan. I threw you down to the ground. You example taught a lesson to the other kings. Malinaw. Ito pa. Tingnan natin ang Revelations 2:3. Dito, walang binanggit na kasamaan si Jesus. Kung bakit sinabi niya, repent, do your work at first. Return to your first love. Bakit kaya? May nagawa bang kasalanan ang Church of Ephesians dito? Wala, isa-isain natin. Tingnan natin dito. I know what you do, how you work hard, and may naman masama dyan? May naman masama? Wala. I know you do not put up with the false teachings of, ang ganda. Ang ganda. You have tested those who say they are apostles, but really are not. And you found they are liars. Ang lakas ng discernment niya. Praise the Lord. Tignan mo. You have patience and have suffered trouble for my name. And, wow. Sa ibang translation, alam mo, sabi, you have patience, endurance, and have endured many things because of, and have not become, wow. Ang gaganda, no? Puro ang ganda na sinabi dito ng Panginoon. People say that you are alive. Tingnan mo ba naman na nakikita ng mga ibang kakristyano mo? You're good. You're blessed. But you really are dead. You say, I am rich, and I have become wealthy, and do not need of anything. But you do not know that you are really miserable, pitiful, poor, blind, and naked. Alam nyo, Kristyano, ito nga ang nakakatakot. Yung gawa ka ng gawa, hindi ka naghimagot, alang-alang kay Jesus. Pero baka hindi na natin alam kung ano talagang nangyayari sa ating puso. Baka hindi mo alam na unti-unti ka nang nalalayo sa Diyos, nanlalamig sa Panginoon, nagiging substitute na lang yung lahat ng mga ginagawa mong mga so-called righteousness accomplishment. But without you knowing it, ang puso mo unti-unti nang nagde-drip away. Kaya nga, bakit kanina bago ako tumayo dito, ay binigyan ko ng importansya na sa mga huling panahon ito ay buksan natin ang ating pandinig muli at pakinggan kung ano ang nais ng Diyos na marinig natin.
Sabi dito, it is still true that some people will enter God's rest. But those who first heard the way to be saved did not enter because they did not obey. So God planned another day called today. He spoke about that day through David a long time later in the same scripture used before. Today, amen, listen to what he says. Do not be. Hallelujah. Amen. Today, say today. Again, today. Meaning, ang Panginoon ay muling nangungusap today. Alam mo, hindi na kinakailangan si Jesus pa bumaba dito sa pulpito at magsalita sa inyo para sabihin ninyong ang Diyos ang nagsasalita. Hindi. Kasi bakit? Noon nga 2,000 years ago, si Jesus Christ nangaral nga nagpalayas pa ng demonyo, gumawa pa ng milagro. Naniwala bang mga tao? Hindi. Kinrucified pa siya sa cross. Kung nga yung Kristo nangaral pero hindi siya pinakinggan, lalo na, sino pa ako? And that is the reason why, let me encourage you, it's time for you to really pay attention and listen. Magkaroon kayo ng tengang nakakarinig. Yung bang mahimasmasan ka naman, amen? May tenga ka pero hindi ka naman nakakarinig. Kaya nga sabi ni Kristo, makinig ang may pandinig. Natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig. Subalit hindi ninyo maunawan kailanman at tumingin man kayo ng tumingin. Balit hindi rin kayo makakita kailanman. Bakit? Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Ano pa? Sige, tuloy ninyo. Come on. Go. Yan. Sino daw ang blessed tayo? Sana kabilang kayo dyan. At least, naririnig ninyo yung dapat ninyong marinig. Gaya ng mga nauna. Propeta, matutuwid na tao na naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang iyong napakinggan. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. Posibleng nandyan ka, pero hindi mo nauunawaan ang tinig o ang mensahe ng Diyos. Pero ang good news, God planned another day called today. Sabi, listen to what He says. Do not be careful and do not refuse to listen. When God other refused to listen to Him when He warned them on earth, and they did not escape. So it will be worse for us if we refuse to listen to God who warns us from heaven. Ano ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon? Ano kaya? Ang tinig ng Diyos sa atin. Bantayan ang puso. Tiyakin ninyo na kayo ay kaisa pa ni Kristo. Huwag mong sabihin, ginagawa mo ito, hindi ka nagimagod, nagtiis ka, nagtiyaga ka, mas marami ka nagawa ngayon kaysa dati. Hindi nangangahulugang yan, ikatumbas ng pagiging malapit mo sa Diyos. Pwede kang maging active, pwede kang maraming na-accomplish, pero posible na malayo ka sa Diyos. Posible. Yan ang mensahe ng Revelation chapter 2. Yan. Bagay na hindi tanggap ng marami.
Bagay na hindi tanggap ng marami. Kasi iba yung interpretation natin sa kasaba. Wala naman akong ginagawa. Hindi naman ako nagkakasino. Hindi ko naman ginagawa ito. Hindi naman ako. Bakit? Active nga ako eh. Righteous nga ako eh. Narinig din yung sinabi ko, hindi naman nangangahulog ang maraming mga mag-asawa na hindi naman nangaluwa pero nanlalamig yung puso niya sa asawa niya. Posible naman yun. Posible. Hindi na gaya ng dati. Kasi iba ang interpretation natin sa kasalanan. Sa John 16, tingnan niyo ito. Sa wikang Tagalog. Ano? It's about the Holy Spirit. Would you kindly please flash yan? Let me close with this. John 16. When He comes, He will prove to the people that they are about and about and about. They are wrong about because sa Tagalog, tingnan natin sa Tagalog. Pagdating ng Holy Spirit, ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkilala nila tungkol sa. Kasi minsan, ang alam natin, pag narinig natin ang kasalanan, ang alam mo lang ito yung mga rapists. Totoo, kasalanan yan. Ang alam kasi natin sa kasalanan, itong mga drug lord. Totoo, kasalanan yan. Ang alam lang na kasi natin, mga killer, mga sugarol, no? Totoo, kasalanan yan. Mga adulterer, mga ngalulya, totoo, kasalanan yan. Pero, mayroong kasalanan na tinutukoy dito ang Biblia na hindi natin alam na mas masahol pa doon. Hindi ko sinasabi hindi kasalanan yun. Kasalanan yun. At maling-mali yun. Pero kapatid, kung doon mo lang tinitingnan ito, baka hindi mo alam, unti-unti ka na palang napapalayo sa Diyos. Kasi, eto, pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Tingnan niyo ang interpretation ni Jesus. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila. Alam mo, ang kasalanan sa Panginoon ay hindi lang yung alam nating tungkol sa bisyo. Ang kasalanan sa Diyos ay yung ikaw ay hindi nagtiwala kay Kristo, hindi naging close kay Jesus, hindi mo binigay ang buhay mo kay Kristo, hindi ka naging dikit kay Kristo, at hindi mo inayahang maghari si Kristo sa iyo. Dumating siya pero hindi mo siya pinansin. Kaya nga sa Revelations 2, nabasa ninyo kanina, inuulit-ulit ko, di ba? Ang daming mga commendation, wala mang sinabing mali. Pero bandang huli, ang sabi niya, yet I have these things against you. Ano yon? You have forsaken your first love. Is that possible? That is possible. Kasi naman magtapat kayo. Posibleng nandyan kayo, wala naman ang loob niyo. Posibleng nandyan kayo, pero ang puso niyo malayo. Posible. Kaya hindi kayo nabibless, hindi kayo pinagpapala. Wala yung attention ninyo. Wala, hindi naman ninyo naintindihan. Naiinip pa kayo. Kaya minsan labas, pasok kayo, punta sa CR, akyat, punta sa CR, magte-text sa labas, gano'n. Kasi wala ang sarili mo eh. Bakit wala ang sarili mo? Wala naman kasi yung puso mo sa Diyos. Alam mo, ang hirap pilitin ang iyong sarili sa isang tao na hindi mo mahal. Kahit ano pang magsuray-suray yan sa'yo, magsalibat-bat yan sa'yo. Ang hirap. Dito, yan ang sinasabi ng Panginoon. You have forsaken my person. Ang importante sa akin, ang sabi ni Jesus Christ, ay yung relasyon natin. Ang mahalaga sa akin ay yung relasyon mo sa akin at ang relasyon ko sa iyo. Yan ang mahalaga. Kahit hindi ka magdala ng chocolate, hindi ka magdala ng flowers, hindi ka magdala ng mga gift, ang importante ikaw. Mahal mo ako. Ang importante nandyan ka. Ang importante close ka sa akin. Yan ang mahalaga sa akin. Yan nga na-replace kasi yung ating nearness, close, love sa God sa maraming bagay. So hindi natin alam na unti-unti nagdi-drip away tayo. Kaya sabi ng Biblia, ano pang ginagawa ng lampstand? Di alisin ko na lang. Bakit? Ano bang purpose ng lampstand? Para magbigay guide, liwanag,
ilaw. Saan? Sa loob ng simbahan. That is what? The Holy Spirit. Pero kung hindi na ninyo dito, kasi meron na rin parang kayong sariling fire, gumawa na rin kayong sariling light ninyo, no use ng Holy Spirit. Alisin ko na. Bahala na kayo dyan. Yan ang pinakamasakla. Hindi tayo nabubuhay lang sa ating sarili. We are totally dependent to Jesus. Sasabihin ko din sa inyo, pag ma-rapture ka, pag babalik si Jesus, ang kukunin lang niya ay yung may ilaw, may Holy Spirit, may fire, may light. Ito lang ang kukunin niya. Nakakalungkot. Bumalik siya, wala ka nito. Ha? Ang importante, meron ka nito. Meron kang ilaw. Meron kang langis. Hallelujah. Ang puso mo nag-aalab pa sa Diyos. Yan ang priority ng Kristiyano. Ang priority ng Kristiyano ay yan ang malaga. Alam mo, mawala na ang lahat, wag lang Amen, Panginoon ko. Ha? Mawala na ang lahat, wag lang ha? Wag mo. Baka tingnan yung mga asawa, kahit mawala ka, wag lang si Jesus. Wag naman gano'n. Baka naman, Pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang priority ninyo sa buhay. And all the things will follow. Alam mo kung ang Panginoon nasa iyo, everything else will follow. It is easy to love your wife or your husband. Why? Because God's love is within you. Puspus ka ng pag-ibig ni Kristo. Madali mong mahalin ang pating kaaway mo. Pati nagpe-persecute sa iyo, madali mong kaaway. Amen? Ha? Yes, you can easily love them because of the love of Jesus that lives in you. Shall we say amen for that? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo.